Okay, magandang araw uli sa lahat ng mga nanonood. So, ito na naman tayo. So, panibagong kaalaman. Although, ito ay continuation doon sa unang mga video natin. So, mas mainam siguro para mas lalong maunawaan nyo to, panoorin nyo muna yung mga unang video natin. Una is how to calibrate multitester and how to understand analog multitester. So, ngayon, bago natin simulan, please subscribe muna. Paki-like na lang dyan. And kung may mga kaibigan tayo, i-share na lang po. Maraming salamat. So, alam nyo, itong topic na to, so, sa iba, common, very common. Pero pagka ikaw ay beginner, nag-aaral pa lang, napakahalaga nito. Kasi dito kayo tinuturuan kung paano hakbang, paano kaya hakbang. So napakahalaga na meron kang alam pagdating sa multitester, kasi bawat kilos natin, yan ay laging ginagamit natin. So simulan natin how to use multitester in ohm meter. Although maraming klaseng metro ang pwedeng gamitin nito, pwedeng voltmeter, ammeter, pero let's focus muna doon sa ohm meter. Okay, now ano ba dapat matutunan natin sa ohm meter? So una, ito yung ginagamit natin paano tayo magsukat ng resistance. So alam niyo naman kung anong ibig sabihin ng resistance. So halimbawa, ano ba yung device na ginagamit natin para magkaroon siya ng enough o saktong resistance? So number one doon is the resistor. So ang resistor, meron siyang resistance. Na yung resistance ay masusukat natin ang dami ng resistance na yan sa pamamagitan ng pagsukat gamit ang multitester na ito. So gamitin natin ang multitester as an ohm meter. Okay, now sa slides na nakita nyo, tingnan natin ng maigi. Nag-start tayo, tinanggal ko, tinakpang ko yung sa baba para hindi kayo malito. So kasi madalas maraming nalilito, paano babasahin yan? Ang daming numero, nakakalito. Yan. So simulan natin, infinite, napansin nyo, infinite papuntang 0. So yun yung ohm meter scale. Kung napansin nyo, ang basa natin is pabaliktad. Nagsimula yan sa hindi masusukat ang resistance hanggang meron na. So paano ba natin maintindihan? Ang basa nila ay from right to left. Huwag niyong baliktarin, kasi pag nabaliktad, mali lahat ng nababasa niyo. Okay, so from infinite to 0, nag-start siya ng infinite resistance. Pag sinabi natin na infinite resistance, yan po ay walang connection. Hindi na masusukat ang kanyang resistance sa sobrang taas. So ang katumbas nito ay ang switch. Ano bang nangyari sa switch? Switch is open. Walang connection. Ibig sabihin, kung sa ilaw pa, patay ang ilaw mo dahil naka-off ang inyong switch. So pag sukatin natin yung dalawang terminal ng switch, walang connection, ibig sabihin infinite resistance. Walang current na makakadaloy sa kabilang side. Yan yung infinite. So pagdating naman sa kabilang side, 0, yan ay sinasabi natin zero resistance or short connection. Katumbas din ng switch ulit. Pag i-close mo yung switch, i-on mo, iilaw. So ano mangyari? Ang connection niya ay nagkaroon ng connection. Connected siya. Totally connected. So ibig sabihin pala, pag ang tester ay gamitin natin to check either the connection ay nandyan pa ba or wala na, gagamitin natin ang tester as a continuity checking. Alamin lang natin kung may connection o wala. Mostly ito yung ginagamit sa mga electrical. Saan ba yung dulo ng wire pupunta doon, malalaman ko sa pamamagitan ng tester. Sobrang dami ng wire, aalamin ko kung saan yung mga dapat na connection. So ito ay ginagamit, mayroong connection o wala. So mostly ang gamit doon na range is times 1. Next, ang sunod naman natin ay yung ohm meter selector. Ohm meter selector range. So ibig sabihin, ito yung amount ng bawat range kung ilan lang ang kakayanan niyang sukatin.
So, meron tayong times 1, times 10, times 100, times 1K, and times 10K. So, yun yung, kumbaga, sukatan. Ha? Para bang bibili ka ng, meron kang lalagyan, may bibilihin ka. So, ito yung sukatan ng para sa 1 kilo lang. Sukatan para sa 2 kilo. Sukatan para sa 5 kilo. Sukatan para sa 10 kilo. So, yun ang ibig sabihin dyan sa mga range. So, ibig sabihin, pag times 1, maliit lang ang kaya niyang sukatin, mababa lang. Pag times 10, ibig sabihin, K, means K is 1,000 times 10,000. Okay. So, tandaan natin ha, meron kang meter scale, meron kang selector range, at itong 0 ohm adjustment knob, yan ay in-explain ko na doon sa unang video natin, kaya sana mababalikan nyo yun. Okay. Now, let's continue. Kaya mag-alala, napakadali lang kung makinig lang kayo sa atin. Napakasimple lang nito. Para ka lang, mas mahirap pa dito pagka kumbaga, mahirap pa pag kumain, pag lalo na't matigas pa yung kinain mo. So, una, meron tayo, balikan natin yung meter scale. Importante yung meter scale. So, bakit ba mahalaga ang meter scale? Kasi dyan tayo magbabase kung ano ang mababasa natin. So, dapat maliwanag sa atin. At pangalawa, ang ating mga testad, depende yan sa brand. May mga brand na iba-iba ang per line na ginamit. Merong iba na brand na mataas, marami, mas mahaba. So, depende. Kaya yung tester ko, kung titingnan nyo, from 0 to 500 lang. Pinakamataas na kayang sukatin sa meter scale ko is 500. Yung ibang meter scale, up to 1,000, up to 2,000. Okay, so, depende sa klase ng tester. Huwag kayong mag-alala dahil parehas lang naman yan. Ang importante dito, maintindihan mo kung paano. Okay, so simulan natin. Kailangan nating malaman kung ilan ang katumbas bawat guhit. From 0, kung napapansin yon, from 0 papuntang 1, meron kang mga matadaan ng guhit. So, yung mga matadaan ng guhit mo, ika-count mo kung ilan ang katumbas yan bago makarating sa 1. So, ngayon, dahil meron kang 10 guhit, saka siya nag-1, ilan ang per line? So, kung i-count natin yan, i-divide lang natin yung 1 into 10 para lumabas ang per line. So, ibig sabihin, sa bago mag-1 at merong 10 guhit, meron lang siyang 0.1 ohm per line. Ibig sabihin, bawat isa nito ay meron siyang 0.1 bago mag-10. Or sorry, bago mag-1. Hindi 10, bago mag-1. So, next, pagdating ng 1 papuntang 2, ilan ang guhit uli ang dinaanan? So, kung napapansin nyo, 10 pa rin yan. So, dahil 10 pa rin, the same, 0.1 per line. Tandaan natin, 0.1 per line pa rin. Pagdating naman ng 2, papuntang bago mag-5. Napansin nyo, bago mag-5. Tingnan nyo lang to. Kayo mismo makakaalam kung paano hati-hatiin. Magaling kayo magtinda ng isda dyan. Yan yung pagkagaling pumunta ka ng palengke. Ilang guhit? Count ka agad. Kano per guhit? So, magaling. So, siguro pag nag-aaral yung mga nagtitinda ng isda, magaling sila nito. So, ganun lang din yun. So, from 2 to bago mag-5, count natin to. Itong malalaking guhit, sundan yan ito, papuntang 5. So, ano ba ang meron dyan? Kung yan ay 2, sunod sa pinakamalaking guhit sa 2, syempre, kung titingnan mo, ilagay mo 3. Sunod yan 4. Sakto ba sa 5? O yan, nakita nyo, whole number 5. So, sa madaling salita, ito pala ay 3, ito ay 4. Ngayon, ang tanong dito, galing ng 2, papuntang 4, tag-ilan ang katumbas bawat guhit? So, unahin muna natin, from 2 to 3. Ilang guhit bago nag-3 or saka nag-3? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, hatiin natin yung isa sa 5, lalabas na meron niyang 0.2 per line. Tingnan natin. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. 3.2,
3.4, 3.6, 3.84. So, yan ay magiging katumbas niya. So, pagdating dyan, meron ka lang siyang 0.2 per line. Pagdating naman sa from 4 up to 10, so kung napapansin nyo, tag-iisang guhit lang ang dinaanan. So, ibig sabihin, ano ba ang counting niyan? 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10. So, ibig sabihin, meron siyang 0.5 per line. So, next, from 10 to 20, meron siyang 10 guhit bago nag 20. So, meron siyang 1 ohm per line. So, tingnan natin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, from 20 to 50, ilan naman? So, meron tayong tag-isang guhit bago nag-whole number. So, 20, 30, 40, 50. So, may mga maliliit dyan. Ang katumbas yan ay 5 ohms. So, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So, ibig sabihin, 5 per line o 5 ohm per line. From 50 to 100, so, meron siyang 10 per line. So, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, 10 ohms per line. From 100 to 500, meron siyang 100 per line yan. So, tingnan natin. 100, 200, 300, 400, 500. So, yung iba dyan, may 1K, may 2K. So, sa atin, yung pinakita ko is only 500 ohms, infinite na ang kasunod. So, apply natin. So, measuring 20 ohms resistor selector range times 1. So, paano natin basahin? So, sabi dyan, meron kang 20 ohms, sukatin mo daw sa tester na merong range na times 1. Saan tatama? So, tumama sa 20. So, 20, basahin mo yung 20, i-multiply mo lang yan doon sa range na ginamit mo. Kaya may kalagay x dyan x1. So, ibig sabihin, multiplied by 1. So, anong sagot? Ang sagot niyan ay equals 20 ohms. Okay. Next, ito naman, example number 2, testing 20 ohms resistor. Range na pinagamit dyan is times 10. So, saan naman tatama? So, tatama sa 2. 2 multiplied by range use, then, ang sagot ay 20 ohms. So, in case nalubat yung times 1 mo, pwede pang magamit natin yung times 10. Okay, kasi pasok pa siya sa minimum and maximum na kakayanan bawat range. Another is testing 55k ohms resistor selector range times 10k ohms. 55k or 55,000. K is 1,000. So, ang pinagamit dito is times 10k. So, saan tatama ang pointer? So, tumama ang pointer between o malapit sa 5. So, dagdag ng isang guhit, which is, ito ay 0.5, 5.5. Multiply natin sa range na ginamit. Anong ginamit? 10. So, 5.5 times 10 is equals to 55. Dagdag natin yung K, 55K. So, ganun lang kadali ang pagsukat. So, another, last. Testing 55K ohms again. Resistor selector range times 1K. So, ang gamit niya ay times 1K. Saan tatama ang pointer? So, dito tatama ang pointer. So, malapit sa ulagpas ng konti ng 50. So, hindi naman siya ng 60. So, pagitan ng 50 and 60, yan ay 55. Multiplied natin dun sa range na ginamit. Ayan, ang sagot is 55K o 55,000 ohms ulit. So, ganun lang kadali ang paggamit ng tester. Paggamit ng ohm meter scale. Okay, tandaan lang natin. So, bawat o every time you wish to change the range into higher or lower, make sure to check the calibration of pointer rest to 0 ohms. Kasi pag mali yung pointer position mo, nagsukat ka kunyari ng 100 ohms, hindi naman nakakalibrate yung tester mo into 0, mali ang reading mo. Okay. So, ito naman yung range natin. Selector range times 1 up to times 100K. Ito naman yung minimum na mabasa niya at maximum na mababasa niya. So, from times 1, meron kang 0.1 na pinaka mababa
1,000 naman ang pinakamataas. So beyond of that, hindi mo na kayang sukatin. Times 10 naman, meron ka lang 1 ohm, pinakamababa, 10K ang pinakamataas. Times 100 ohm, ang pinakamababa is 10, pinakamataas is 100K. Sa 1K, 100 ohms ang pinakamababa, pinakamataas ay 1 million. So sa 10K, 1,000 ang pinakamababa, 10 million ang pinakamataas. So 100K kung meron kayo, 10K ang pinakamababa, 100 million ang pinakamataas. So next, ito naman ang susuriin lang natin kung meron kayong natutunan. So may mga 5 pointer o 6 na pointer dyan. Pointer number 1, number 2, number 3, 4, 5, and 6. So sa pointer number 1, which is question number 1, ano ba ang katumbas nito pag gumamit ka ng times 1? So pag nag times 10 ka naman, ano naman ang reading niya? Times 100, ano ang reading uli? Times 1K, ano din uli ang reading? Times 10K, ano pa rin ang reading? Ganun din sa 2. Pagdating ng number 2, question number 2, pointer number 2, ano ang reading niyan? Hanggang times 1 papuntang 10K. The same thing doon sa mga sumusunod na mga number. So kung gusto nyo matuto, pwede nyo sagutan yan. So ang sagot niyan ay nasa dulo yan. So yun ang tamang sagot. So i-apply natin ngayon ang continuity checking natin kung paano siya gamitin. So pag continuity ang pinag-usapan, gamit ka lang ng times 1. So sabi ko sa inyo doon sa unang video natin, kailangan nakakalibrate para tama yung nasusukat. So unahin natin, meron tayong ano dito, i-check. Yan. Ito, AC cord. So alamin lang natin kung itong AC cord na to ay okay pa. So magka-connect pa ba yung magkabilang line? So kabit mo lang yan dyan. So ang tawag na yan ay continuity checking. Yan. Okay, so may connection yung isa. Tingnan natin yung kabila. Ipitin nyo lang para hindi makawala. Ayan. So ibig sabihin itong cordon na to, okay pa to. Pwede pa siyang gamitin. So ito naman, minsan madalas ginagamit ito ngayon. So yung kable para sa cellphone papunta sa inyong amplifier para tumunog yung amplifier nyo. So alamin natin kung okay pa to. Ayan. So gamit ka pa rin ng times 1. So unahin natin yung signal. Kunyari ito yung pinakadulo. So hanapin mo kung saan merong connection dito. So yan, magkakakonect sila. So okay pa yan. Itong kabilang side sa gitna, ayan, pitin nyo lang. So malamang dito na yan sa kabilang dulo. So okay, meron siyang connection. So huwag kayong maglawa, hindi pumasok ng 0 kasi mahaba ang resistance yan, mataas. Ito naman sa ground, check natin. Oh, putol na ang ground sa kabila. Ayan, putol na ang grounding niya. So ibig sabihin pag ginamit nyo to, malamang uugong na lang yung amplifier nyo or wala, totaling tunog kasi wala siyang ground. So sira na yan. So isa pa, ano i-check ang valve, kung okay pa to. Tingnan natin. So may continuity dapat ito. Check natin. Oh, hindi na gumalaw. Ayun, may konting palo. Ayan. So ibig sabihin okay pa to, magana pa to. May contact pa. So iilaw pa yan. Ito naman, subukan nating gamitin sa resistor, wire 1. So ang value niya ay 2.2 ohms, 2.2 ohms. So calibrate natin para tama yung mababasa natin. So ang tamang range sa ganito kababang resistance is times 1. So dapat yan ay papalo ng malapit sa 2 o lagpas ng konti ng 2 ohms. So check natin. Oh, wala nang reading. So ibig sabihin dahil walang reading, ayan, walang contact, putol na sa loob. Wala kang makikitang sunog. Medyo luma lang pero wala na yan, sira na yan. Okay, last to 2 watts na resistor. So ang value niya ay 220 ohms. So 220 ohms kayang sukatin sa times 1, kaya yan. So dapat ang palo niyan ay dito, malapit sa 200. Check natin.
Ayun, so malapit ha, lagpas ng konti ng 200. So isipin mo na lang 220 yon. So good. Okay. So ganun lang ang pag-check ng resistor, ganun ang pag-check ng continuity checking. Maraming salamat sa panonood. Thank you.